Hi guys, kakauwi lang namin ni Habi. Nag-withdraw kami, tapos pumili lang kami ng sa Robinson ng french fries, tapos tag isang pack sila ng nuggets yung mga bata. Tapos bumili siyang tinapay. As kumain kami sa sa Osilog. Mahal siya ng ang konti. Pero masarap naman, worth it. Konti nga lang yung kanin. Kaya, na tawag dito, um, na kalimutan ko na tinake out namin yung natira namin, tsaka chicken inasal silog, ako pares silog. Yung pares ko ganyan siya, sobrang dami, so konti lang yung nakain ko, tapos dalawa na yung itlog, so masarap. So sana pa ba, sobrang init ngayon guys, sobrang maalinsangan. Pero hindi ganun katindi yung araw, pero maalinsangan. So ayan. Mukhang nagugutom na naman siya. So parating na yung mga in-order ko sa TikTok na mga damit ni Ramper tsaka Onisis ni Baby. Kasi yung mga binigay ng mga pinsan ko, ang lalaki. Kasi ang lalaking bulos ng mga pamangkin ko. So, ayun. Waiting na kay Kuya Ryder. So, this is my life. When I saw the saddest news sa Facebook ko and sa TikTok about Eman or Emmanuel Atienza, anak ni Kuya Kim, isa siya sa mga TikToker na masayahin, very open, and I kinda remind of myself when I was diagnosed myself of anxiety and depression. When I was young, it started when I was 11 years old. Up until now, na 31 years old na ako at may pamilya na ako. Hanggang ngayon pa rin, may anxiety depression ako. At sinabayan pa ng postpartum. So, it's very hard for me. And I can't focus, I can't relax. Kasi, mo yun, parang I have obligations na dapat talagang gawin. Parang ganon. Today is Friday. It's October 24. So, it's TTK Day here in Pampanga. So, it's Titigan Teragan Kindalan. Gusto kong pumunta. I want to attend. But unfortunately, I have I have a little one. So, that's why I can't attend. It's really sad, but it's so fine. I don't know. Tumatawag na naman sa messenger ko yung hindi siya landlord kasi sabi niya hindi siya yung may-ari ng apartment. So, it means she's not the landlord. Landlady? Hindi ko alam. Landlady ba tawag doon? Or pwedeng caretaker. No. Gusto ko lang hingin sa kanya actually yung account or Blue App account ng may-ari talaga ng bahay. Kasi parang hindi niya kamag-anak kasi hindi naman niya ka-apelido. Nagagalit na daw. Bakit hindi niya bigay yung account ko doon sa may-ari para i-add ako? Actually, meron kaming, di ba, syempre, 1 month deposit, 1 month advance. So, it means may pera kami sa kanya. Ba't hindi niya gamitin yun? Hindi, kasi wala siyang sinasabi sa akin sa chat kung ginalaw niya ba or saan napunta yung deposit namin. Kasi pag umalis na kami doon, pwede namin kunin yung deposit. Tama. Kasi first time ko guys, mangupahan. First time ko. And binigyan lang talaga ako ng sakit sa ulo ng airpot ko. Hindi ko alam anong pumasok sa isip niya. Para daw turuan kami ng asawa ko na magtabi ng pera. Eh kung hindi naman din sapat yung salary namin, paano pa kami 'di ba? Mangupahan man kami o hindi kasi sapat talaga yung sweldo. Hello?
Kaya, namomroblema ako ngayon guys. Siguro, that's why isa rin yung nagtitriggered sa anxiety ko. Kung bakit hindi ako nakakatulog sa gabi, hirap akong huminga. So, hindi ko talaga alam. So, ngayon tumatawag siya kasi nga nangako ko sa kanya na 25. Bibigyan ko siya ng pera. But unfortunately, ano ba? Hindi ko alam. Parang, hindi ko na alam kung gusto ko nang magbigti. Gusto ko nang patiwakal, I swear. Parang, hindi makaintindi yung itong caretaker na to. Itong Elvira na to. Hindi siya maka, alam mo yun, kasi inexplain ko sa kanya yung sitwasyon ko na simula nung na emergency CS ako, biglaan ako mga anak. Lahat ng pera ng tabi ko at pera ng parents ko is nagalaw. Okay, napunta sa pagkain. Siyempre, yes, ako magbabantay sa ospital. Pagkain, yung mga kailangan ko, like gamot. Hindi pa napapasa yung zero billing nun Gamot, what else? Gamot, diaper ko, tapos diaper pa ni baby. Tapos, syempre hindi pa ako ginagatas nung nanganak ako. Pasteurized milk ni baby. Pasteurized milk ni baby is 1,000 pesos isa. Isang bote lang yun, guys. 'Di ba? So, talagang frustrated. Sobrang lumabas yung pera namin out of nowhere na hindi namin alam. Ngayon, hindi namin alam saan kami kukuha ng budget. Yung budget na income namin mag-asawa is very little lang. So, that's why, I don't know. I mean, gosh, I don't know, saan ako kukuha ng pera? I mean, parang, gusto na ko nang matapos yung problema ko dito sa Elvira na to. Itong caretaker ng apartment namin. Kasi, alam mo yun, sinasabihan niya akong tao daw siya humarap. Tao din naman din akong nakikiusap na bigyan niya ako ng pagkakataon. Kasi nga, hindi namin siya tatakasan kasi mga gamit namin nandun. Hello, ba't ka namin tatakasan? Dinawalan kami ng gamit. Tao daw siyang humarap. Wag ko daw siyang masabi-sabihan na wag ko daw siyang masabi-sabihan na hindi ko daw siya tatakasan, ganyan, tao daw kasi siyang humarap. So, tao din naman ako humarap sa'yo, nakikiusap na, nagigipit lang kami ngayon kasi nga, lahat ng pera namin lumabas, wala pang bumabalik. Kung may bumabalik man, konti lang. Sa pangangailangan lang namin, sa gatas ng anak ko na pupunta, even sa gamot. So, parang iiyak na lang ako, hindi ko alam. Sabi ko nga sa'yo, hindi good provider yung partner ko. He's not a good provider. But at least, he's trying to be a provider. Yun. Ay, kaya sumasakit ulo ko. Hindi ko alam. Hindi naman maganda yung apartment niya. Sira-sira nung turnover niya sa amin. Kaya, hindi ko alam. Sira yung kesame. Sira yung ano tawag dito, yung mga bintana. Na to the point na nahuli kong pumapasok yung mga pusa sa loob ng bahay, ng apartment. 'Di ba? Worth of 8,000 B. Yung parang mas malaki pa sa 8,000 yung gagastusin mo kung tutuusin. Papaayos mo. Ilalim ng lababo, puro anay, bitak-bitak na yung pader. Kaya hindi kami tumira din doon kasi una, pangit yung reception ng net signal. No? Tapos pangalawa, yun nga, sira-sira yung apartment, bulok. Tapos pangatlo is, yung pangatlo is, yung pangatlo is, basta. Tapos pangatlo, ang dami pa doon, ang dami pang magnanakaw, adik. Diba? Kasi yung phase 1 na yun, is marami talaga parang squatter. Alam mo yung alit ng mga likuan, yung iskinita, yung street. Sobrang liit. Tapos nakakatawa nun, 2-story yun eh. Pero ang mga taong nakatira doon, ang lalaki ng sasakyan B. Pero walang garahe doon. Unlike dito sa amin, sa place namin, is bungalow type siya. May garahe, kasya ang SUV or yung ordinary car lang. Even motor, kasya pa. So, yun.
doon squatter na squatter ang itsura, guys. Hindi ko alam kasi doon lang talaga kami nakakuha ng 8,000. Akala namin maganda. Akala namin maayos yung caretaker. Nababaliw yung caretaker. Hindi niya maintindihan, guys, yung sitwasyon namin. Nakikiusap ako. Tao ako nakikiusap sa kanya, guys. Pero talaga sinasagad niya yung kabaitan ko. Alam mo yun? Alam ko na kailangan niya rin ng pera. Ganun. Wala nga rin nga ako. 'Di ba? Mas malaki ang problema ko sa kanya. Kasi puro mga bonjing at palamunin na yung mga anak niya eh. Palamunin lang kung tutuusin yung mga anak niya. Pinapalamon niya may asawa at anak na. 'Di ba? Ako, ayokong, as much as possible, ayokong umasa na sobra-sobra sa parents ko. Kahit financially na tutulungan nila ako, ayoko magkaroon ng utang na loob. Kasi sabi ko nga sa inyo, sometimes ang parents ko ay very toxic. Sometimes may blame attitude. 'Di ba? Ayokong may marinig pa akong kahit ano. Kaya yung mental health ko ngayon, yung status ng mental health ko is really, really, really worst. Really, really, really nakakainis. Kaya to the point na naiiyak na lang sa gabi na. Sabi ko nga, Lord, ito ba ang pinagkakalob mo sa akin, parusa mo sa akin, after ng mga blessing na binigay mo sa akin? Very thankful ako, pero bakit ganito? Alam mo yun, sabi ko, Lord, please, sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kasi parang mag-isa lang akong lumalaban. Na to the point na saan ako kukuha ng pera ngayong dahil sa mga feeling entitled na tao sa trabaho ko 'di ba, na social worker ako, nung nanganak ako na social worker ako, na HR pa ako kasi nga naglabas ako, nag-express lang ako ng feelings ko about sa hospital ko saan ako nagtatrabaho at saan din ako nanganak. Alam mo 'yun, na to the point na nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng income. So, talagang hindi ko alam. Sobrang hindi ko alam. Talagang kaya ngayon, ilang gabi ako nahihirapan huminga, ilang gabi din akong naiiyak kasi nga anxiety to, guys, hindi siya asthma, anxiety talaga siya. Kaya talagang sabi ko, Lord, maging healthy lang yung anak ko, walang problema, goods tayo. Goods na ako doon. Yun lang mahihiling ko. Tsaka, sabi ko sana, ialis mo muna ako dito sa sitwasyon na hindi ko kayang i-handle mag-isa kasi baka bumigay ako. Alam mo yun, baka bumigay ako, hindi ko nakayanin. So, yun lang. It's 3 o'clock in the morning. It's Sunday, October 26. Sinusumpong na naman ako. Hirap na naman ako huminga. I'm trying my best to relax. I don't want to bother anyone here. Yeah, I'm trying my best. Whew. Nakatulog na ako, guys. But bigla akong nag-DOB. Pag ina-anxiety attacks ako, may halong asthma. Kaya medyo mahirap. Sobrang hirap pag ina-attack ng anxiety. Tapos may asthma ka pa. Ay, mga be. Dasal-dasal ka na. Actually, ina-asthma nga rin si mama
Hinahapo-hapo daw siya. So, we're seeing. Alam mo yung parang nakadagan sa dibdib mo pero mapahiga ka o mapaupo ka. Hirap. Nakabulin talaga yun. Hininga mo. 4:01 na guys. Nahirapan pa rin ako huminga. Naghahabol pa rin ako ng hinga guys. Ayokong gisingin yung mga tao dito kasi una yung si Habi may trabaho mamaya, may pasok yan. Yung mga anak wala namang magagawa. Kahit sabihin ko nahirap na huminga. Si Manang yung katulong yung yaya namin. No read no write, wala naman ding alam. Mataas na yung ulan ko guys. Pero nahirapan pa rin ako. Huminga. Antok na ako. Pero hindi ako makatulog kasi nahirapan na akong huminga. Bahala na si Batman. I love you. Hi guys, it's 12:57, so I'm eating my lunch. It has a hot rice and a pork intestine, which is one of my favorite. And I have my medication on the other side of the plate because after I eat, kailangan kong i-take to. So, para maintain lang yung blood pressure ko. Dapat nga actually, tinake ko muna to bago ako kumain. But, I'm super, super hungry na. So let's eat. Okay, guys. Kaya nga, since di ako masyadong nakatulog kagabi kasi nga, dulot nung hirapan ako huminga. Nakaidlip ako ngayon. So, 3:09 na. Pagising ko, ito na naman. Mainit ang pakiramdam. Ayan. Here's the pawis. At hihirapan na naman akong huminga, guys. Hello. Wala akong humpay. Nahapong-hapo ito. Yes, ko. Ayan. Pagising ko lang. Tingnan, nakainit pa ako. Hinahapo ako ngayon. At sobrang pawis ako. Basa yung damit ko. Sobrang init as in. Kailan, summer ba ngayon? Summer break, oo. Tapos ng tag-ulan mo, init. Nahirapan ako guys. Ito lang bukod tangi. Ang sumasalba sa akin. Sisinghutin ko siya para kumalma ako. Sot din ang ulo ko ngayon, guys. Kanina pa bago ako matulog. Masakit na yung ulo ko. Sobrang sakit. Nagising na pala si Aling Maliit. My hair is getting worse. So guys, hindi ko alam kung makakasama ako sa Pure Gold Duty Free. Kasi sobrang sakit ang ulo ko dito. Sa sentido. Sobrang sakit. Look my hair. No style. Just a boy haircut. Magdidiri ka dito. So guys, my parents are here. Pero pumunta sila ng Pure Gold. Nag-grocery sila ng konti. And kumakain na rin yung 2 potro. Ayan, kumakain na sila guys.
Hi! Yan si Manang. Si Cesaria. Si, kita nyo maglakad. Cute! So, yun. Like what I said before, guys. Every weekend nandito ang parents ko. They are gonna visit us. Tinitingnan nila yung sitwasyon namin dito. And alam naman nilang okay kami. Pero syempre, parang pahingahan na nila our retirement home to. Diba? Okay na yun. So, yun lang naman, guys. Mag-dinner na rin kayo, guys. No? Dinner, lunch, breakfast, whatever you are. Si Habi pa uwi na siya kasi out niya is 6. So, yun lang, guys. Bye! Have a good day!